beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Amir from Japan, Kabayan, Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na yung bonus reading sa October 2025. At syempre, tao na nakakonect sa'yo. Tandaan mo palagi na maraming pwedeng nakakonect sa'yo, ha? Hindi lang shota, asawa. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments, at sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makat all the details para sa personal reading is nasa baba ng video in description below. Energy mo, tandaan niyo palagi na kayo lang makapagpapabago ng buhay niyo, wala sa card, wala sa sinuman kayo. At energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad. Energy ni Pisces, October 2025. Madami kayo energy sa mundong ito. Kaya hindi ito mag-resonate lahat sa inyo. Okay? Energy mo. Bang? Uy. Energy mo is the beginning, no? Nandito ka sa your new beginning. Marami kang mga bagong plano, marami kang mga bagong layunin, marami kang bagong pupukusan this time. Ibig sabihin, parang there's something happen na nagkaroon ng ending, no? By this October, may mga excitement situation, may mga having fun, you're doing your fashion, may mga new beginning situation, may mga aaralin ka, may mga isipin ka, o mga sisiyasatin ka this time. Kumbaga, nandito ka na sa mga bagong situation. Parang you learn from the past situation. Parang ganun na nakikita ko sa'yo dito, no? May mga sitwasyon na you want to develop na this time. Maybe sa sarili mo, pwedeng sa money mo, magpo-focus ka na sa money mo, mag-save ka na ng money mo. Puro bago ito, no, sa nakikita ko dito. May mga ilelet ko ka o may mga nilet ko ka na situation, nagkaroon sa iba sa inyo is by this October, there's an awakening situation happening to your life. Ma-awake ka sa mga bagay mo sa sitwasyon mo. Pwede mag-change ka na decision, magle-let go. May mga sitwasyon na i-evaluate mo, parang pwedeng ganun sa iba. And may mga outgoing situation, or siguro may mga fun, exciting plan, may mga maraming parang you taking a risk. Parang ganun, nakikita ko sa iba sa inyo. Mga bago. Yan, bagong project, bagong simula, bagong plano, ganyan. Bagong adventure, creativity. Parang you are more on focusing and take action to make it real. Yung mga goal or yung mga layunin mo this time. Anong parating kay Pisces? Or you need. Parating kay Pisces. Someone's spying you. Iba dito, hindi ko alam kung may aaralin ka ba, nag-aaral ka ba, o may pag-aaralan ka. Parang gano'n. Parating sa'yo. Uy, nalo. Saya. Idarating sa'yong saya. Okay, parating sa'yo, maraming opportunity ang darating sa'yo. This October. Maraming idea, maraming opportunity. Sa nakikita ko rin dito, you are more on focusing to yourself. Yun na nakikita ko ito. Marami ka daw iisipin. Parating sa'yo siguro marami na papasok na idea, or marami ka nang may isip na bagay-bagay na pinapangarap mo sa buhay mo. Ganyan. Parang you are more focusing to yourself, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan, bibili ako ng bahay, mag-ipon ako, ganyan. Wishful thinking, no? Sa iba sa inyo. And also, parating, may marireceive ka raw. May marireceive kang either gift, tulong, pera, or ikaw ang bibigay. Parang may tao ditong mabait. May taong mabait dito na palaging, ikaw ito or siya,
Sa iba dito, kung kayo is in relation in the past, pero titingnan natin kasi nandito yung sa relationship, ano. There's a connection dito na gusto niya mag-apology sa'yo. So, nakikita ko dito. Or, itong tao na to, palagi kanyang iniisip. Hindi man siya mag-apology kung hindi siya nagkaroon ng pagkakasala sa'yo, or, or there's a person dito na mahalaga sa'yo, antong tao na to, kasi parang may tao dito na, ano yun? Parang relax ka sa kanya pag nakipag-usap ka sa kanya. Itong tao na to palagi kanya iniisip. Or vice versa. Parang they thinking of you, they dreaming of you, fantasizing you. Yun ang nakikita ko dito. May taong ganun. Yung wala na ako nakita eh. Titingnan ko kung may makikita pa ako eh. Pero wala na ako nakita. May taong nag-iisip ano. Pero mamaya hindi ko masya pa ilabas. Pero lalabas ko dito yung sa lab. Ba't may dala ka pang pagkain baluga? Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ano dapat iwasan ni Pisces? October. Ano pong dapat iwasan ni Pisces October? Ang dapat mong iwasan mo yung siguro hindi makapagpatawad. No? Kung may mga naganap o nangyaring situation in the past, siguro it's time to let go. Going toward to a new. No? Iwasan mo yung mga tao mataas ang ego, mga tao na paiba-iba yung salita o paiba-iba yung sinasabi, tao na may ano ba to, makikipagtalo at makikipag-conflict lang sa'yo at kung ano yung sasabihin sa'yo, mga disagreement. Iwasan mo yung siguro pagiging matampuhin, if ever na matampuhin ka, o yung mga tao matampuhin, yung moody, isa rin yun. And then also yung hindi ka mag-action o mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yun, syempre. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng harmony with come sa sarili. Yun. Yung hindi ka makinig sa payo ng iba. Iwasan mo yung bigyan mo ng limitasyon yung sarili mo. Kasi, pwede ka pang gumawa ng mga bagay-bagay na ikakaunlad mo. No, don't limit yourself sa nakikita ko dito. Huwag ka masyadong paliisip din sa nakikita ko dito. Siyempre, iwasan mo yung ma-stagnant ka o i-delay yung mga bagay-bagay na pwede namang gawin na o pwede na actionan. Iwasan mo yung maging, exaggerated. Okay lang yung kapag joke. Okay lang mag-joke. Pero yung over-exaggerated, o yung mga tao exaggerated. Ganyan. Yung mga tao na mapangling lang, iwasan mo yun. Mga tao na narcissist, yan, iwasan mo yun. Yung mga tao na mapagpanggap, hindi makatotohanan, iwasan mo na lang. Sa iba sa inyo, selos, iwasan. O yung mga taong seloso. Kasi minsan kasi may mga pagsiselo, pero hindi naman kayo lahat yan. May mga pagsiselos kasi na nagpapanggap lang. Alam mo yun? Nagpipretend. Tingnan natin ang iyong kaperahan. Kamusta ang money ni Pisces? October. Ano po to? Tapos na to? Ano na pong ano? Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, pagdating sa money mo ba this October, is magiging okay ka na. Kumaga, mas magiging panatag siya, no? Kasi, maaring
maaring na-stagnant yung pera mo o na-stagnant ka na hindi nag-growth yung money mo within the 6 months, 6 years, agumanyan, or by the, or dumating man siya dumating siya sa point na June or July, something ganun, maring na-stagnant ka. This time, hindi na siya. Sa nakikita ko, mas magiging okay siya. Mas magiging more on wiser ka na this time sa nakikita ko dito. Kaya, may mga bagay na maaring mailelet ko muna, no? Sa nakikita ko ito, magkakaroon ng kapayapaan pagdating sa pera mo. Ibig sabihin, pag nagkaroon na ng kapayapaan, ibig sabihin, patungo na yan sa success. Ganun. No, kasi dati, sa iba sa inyo, dati talagang out of control yung pera mo, walang napapatunguhan, walang nangyayari, naging slow, na stagnant, ano, kahit na naghihigpit ka, pero nag-stagnant siya, hindi siya nag-grow. This time is magiging okay na siya than sa mga nakaraan mo. Tao na nakakonect sa'yo. Tingnan natin. Tandaan nyo palagi, maaring ito is vice versa. Tao na nakakonect kay Pisces. Pwedeng kapatid, anak, magulang, karelasyon, anak, kung sino man yan. Ano ang nararamdaman mo kay Pisces? Vice versa, ha? Wala pang alam mo dito, wala akong pinopoint na ano. Energy reading tayo. Nararamdaman niya sa'yo. Okay, nararamdaman niya sa'yo, Pisces, kung kayo nagkahiwalay. Kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, kasi dumating na kayo sa point na ano no, na sobrang napagod na yung isa sa inyo. Kaya naaring nagkaroon na talaga ng separation, no? Nagkaroon na ng separation sa relationship, napagod yung isa, no? Kumbaga hindi naging maganda yung relationship na ito. Naging magulo. Nagkaroon ng mga galit, puot, kumbaga nagkaroon ng blockage dito sa relationship na to, no? Yun. Tiray pa naman i-work out, pero dumating pa rin yung point. Naging patient pa nga yung isa sa inyo Kaso dumating na yung point na nagdesisyon na yung isa. Nagtiis pa nga Dumating na yung isa na mas pinili na niya na lumayo or mas pinili niya na lang mag-isa. So, iba sa inyo maaring may pag-iwan sa ere. Pwedeng ganun. No? And then, yun. Nararamdaman niya sa'yo, kung yun nga, napagod ka daw. Vice versa tayo, napagod ka, ang dami mong pain nararamdaman sa kanya. Pero ang nakikita ko to, ayaw niya magparaya no? Dito. Mabait ka raw, napaka-patient mo, mabait. You give your effort and hard work when it comes sa relationship na to. You have a purity spirit. Minsan nga, tahimik ka nga lang daw sinasabi dito. Talagang sobra ka daw nagtiis. Kumbaga, kahit na minsan nasasaktan ka na, kahit na may nararamdaman kang sadness, tahimik ka lang daw. Ganyan. Tiniis, ang dami mo daw tiniis sa kanya. Yun naman pala, alam mo naman no? Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, patay tayo dyan. Parang kasi ang tingin ko dito, maaring vice versa tayo. Either ikaw lang ang nagmamahal, Pisces. No? Magulo kasi, ang gulo talaga. Ang gulo. Maaring itong tao na to magulo rin siya makapag-usap sa iyo, ganyan. Kumbaga, may pagka emotionally manipulative itong tao na to. Halimbawa, pwedeng isinisisi niya sa'yo yung nangyayari sa relationship, pwedeng ganun, no? Yun na nakikita ko sa kanya. Minsan, ayaw niya rin magparaya. Moody, kumbaga, isa sa inyo nagiging moody. Maaaring ikaw lang yung naging mabait sa kanya, no? Yun na nakikita ko sa kanya. Sa iba dito, nagkakaroon ng pagtasaktan. Kung naman 3 of swords siya, diba? Nandun talaga yung pagsisinungaling. No? Yung tao na to. May painful sa relationship. Pero if you can handle, at kaya mo pang kumapit, hindi kapit lang. Sa'yo naman yun Diba? Ano ka rin sa payo ng ibang tao. Kung nanghihinayang ka, o pwede rin naman na sa part niya, meron siyang pinagdadaanan. Kaya ganito yung emotions na lumalabas dito. Pwedeng ganun.
or sa part mo, may frustration ka. Diba dito may travel eh. Mag-ingat kayo sa sa tubig. Kasi may mga unexpected situation. Unexpected, a blow-up emotion pagdating sa tubig. May tubig ako nakikita sa'yo. Medyo delikado syempre. Ano ang intention mo kay Pisces? Nauna ako na kay Pisces. Ano ang intention mo kay Pisces? Kausapin. Intention niya sa'yo is kausapin ka niya. Yun. Intention niya sa'yo is umaasa siya actually, no? Umaasa siya na magkaroon pa uli kayo ng magandang connection sa mga magkahiwalay. Yun ang sinasabi niya dito. Pinag-iisipan at pinag-aaralan niya itong sitwasyon na ito, no? Nagkakaroon, magulo yung isip niya. Ang daming tumatakbo sa isip nito, tao to kung kayo magkahiwalay. Lagi niya nasa isip, iniisip niya yung nangyaring sitwasyon na ginawa niya yung problema na yun. No, yun nakikita ko dito. Kumbaga, itong tao na to ay na-stuck or na-trap siya sa relationship. Vice versa. Kung kayo naman is in relationship, isa sa inyo mas bata, no? Ang malaki yung agwat, ibig sabihin. Pwedeng malaki yung agwat o mas bata talaga. Yun na nakita ko. Ang nakikita ko sa relationship, ando naman yung good foundation kung tutuusin, no? Ando naman yung good foundation. Yun nga lang, ang nakikita ko, intention niya, maganda naman intention niya kasi why? Sabi niya kasi dito, gusto niya, ikaw yung kasama niya. Maaring kayo is matagal na sa iba. Yung sa iba naman niya dito, kung kayo is bago nito, gusto niya is maging matagal kayong dalawa. Kumbaga mas tumagal pa more. Yun ang nakikita ko dito. Andun pa rin naman yung attraction. Kasi isa sa inyo, napaka very attractive. Pwedeng ikaw Pisces or siya is very attractive. Kaya, yun na medyo kabahan ka. Di ba? Kasi medyo attractive kasi yung isa. Sana, maging matatag talaga yung relationship. Sana wag maakit. No? Yun na lang ang pagkaingatan nyo sa relasyon na to. Tingnan natin ang action niya sa'yo. Ano action mo kay Pisces? Sana kung magkakaroon man na kayo ng problema at magkakaroon ka ng pagtatalo, pag-usapan nyo kaagad. Maaaring isa sa inyo, may mga kinakausap pa na iba, hindi lang ikaw, pwedeng ganun. Action. Ang action niya sa'yo is mag-apology nitong tao na to. Parang may sasabihin daw niya sa yung katotohanan sa mga nagkahiwalay. Yan. May sasabihin siya, may aaminin, parang ganun, o may malalaman ka sa kanya. Yan, babalik daw siya. Gusto niya bumalik at buuin muli yung nawasak na relationship na ito. Gusto daw niya ng pagsasaayos, yun ang action niya. Gusto niya ng development or gusto niya ng renewal. Ganyan. Sabi dito. And then also, kung kayo naman is in relationship, action niya sa'yo, kasi ang sabi niya dito, ikaw daw yung tao na bago sa kanya, na nakapagbibigay ng saya sa kanya. No? Kumbaga, sa mga bago dyan they try to make it balance yung relation. Action niya is makipagsapalaran sa relasyon na ito.
Sabi niya mahal ka niya, mahalaga ka sa kanya. Yun na nakikita ko. Pero bakit nag-iisip siya? May iniisip siya. Parang may something sa kanya na hindi ko alam. May sinasabi kasi siyang ibang tao. Hindi ko alam kung may sikreto siya or meron pa siyang hindi nasasabi sa iyo. Yun. Pwedeng yung iba naman sa inyo, um, connected siya sa family. Yun na nakita ko dito. Or maybe, itong tao na to, sa iba, basta meron siyang secret. Hindi ko alam kung meron ba siyang past relationship or meron pa ba siyang nakaduktong na relationship sa kanya or maybe family yon sa iba. Yun na nakita ko dito. Pero meron siyang hindi pa nasasabi sa'yo. Tanungin mo na lang siya. Sabi ka Ato pinag-isip mo pa ako, pinakaba mo ko ah. Yun. Actually, kasi may lungkot kasi ako nakikita eh. Pwedeng, pwedeng sa part niya, may lungkot na nararamdaman siya na hindi niya sinasabi sa'yo, o may pinagdadaanan siya, or pwede sa part mo, meron siyang pinagdadaanan na hindi mo na sinasabi sa kanya, ganun. Yun na nakita ko dito. Tingnan natin, nararamdaman mo pa isa sa tao. Ano yung nararamdaman mo sa tao na to, Pisces? Nararamdaman mo sa kanya. Ano to? Okay, nararamdaman mo sa magkakahiwalay to sa mga kakahiwalay, nararamdaman mo sa kanya, syempre siya yung ginusto mo no? Siya talaga yung naging satisfaction o yung talagang ninais mo sa buhay mo. Pero sabi mo ano siya, sabi mo sa kanya, parang alam mo yung, siya yung tao na sabi, binigyan sa magkakahiwalay. Naku, grabe, sobra ako na-stress dyan, na-anxiety, na-depress, ang dami nangyari sa akin na painful situation. Siya yung tao na hindi hindi siya makatotohanan, sinungaling, nagtaksil, hindi siya pwedeng asahan. Bakit naman ganito? Oh, 'di ba? Andun ka sa point na 'yun, kumbaga parang pinaikot ka niya, gano'n. Dumating ka sa point na 'yun, pinaikot lang ako niyan, ganyan, gano'n. Binigyan ako ng sakit niyan, nasaktan ako sa kanya, ganyan. Pinagtaksilan ako niya, parang nagsisisi ako, ba't ko siya nakilala, ganyan, 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 ganyan. Nasa point na yun. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, ang nakikita ko sa iyo dito, oo, syempre, siya yung hiniling mo. Kahit na 9 of cups lang to. Diba? Kung ibig sabihin, hindi pa talaga siguro totally full of 10 of cups. Syempre, may mga inaalala pagdating dito sa relationship na to, no? May mga pag-aalala, kumbaga iniisip mo na sana walang challenge, walang pain, walang hirap na maganap o mangyari sa aming dalawa. Pero kung titingnan mo dito, maaring, maaring iniisip mo na meron siya pinagdadaanan or ikaw ito, vice versa tayo, pinagdadaanan siya sa buhay niya na maaring hindi niya nasasabi sa'yo. Maaring ganun kasi parang may inaalala ka pagdating sa kanya. O iniisip mo na parang may iniisip siya o malalim yung pag-iisip niya. Parang they jungling with something, parang ganun. Yun, may mga pain ako na nakikita dito. Masaya ka, sabi mo. Masaya ako sa kanya eh. Yun nga lang, nag-aalala ka lang din with something related to relationship. Pero bakit ganun, universe? Bakit parang sinasa... Titanong ko ha, para ma-clarity tayo. Universe, explain mo nga sa akin.
may nilet go siya sa buhay niya, no? Pwedeng itong karelasyon mo, either magkaroon siya ng past relationship na inilet ko niya. Siguro sinabi niya sa iyo na naghiwalay na sila or nilet ko na siya, nilet ko niya ako, ganyan. Maaring ganun ano, maaring nagkaroon ng discussion when it comes to a past relationship dito sa tao na to. Nararamdaman mo sa kanya, mahal mo siya. Gusto mo nga siyang pakasalan eh. Pero may mga pag-aalala akong nakikita sa iyo dito. Pero mag-usap kayo ha. Mag-usap pa rin kayo para malaman mo yung other side niya na hindi mo pa alam. Kasi lalo na kung bago kayo, 'di ba? Kung matagal naman kayo na, may mga frustration kayong pinagdadaanan nito. May mga bigat na nararamdaman ang bawat isa. Pwedeng sa part niya o sa part mo. Arigato naman si God bless.